Good morning, church. It's about time for us to worship our God. And let us know in our hearts that God is with us. Whatever circumstances we have right now, He is with us because nothing is impossible with Him. So let us praise Him. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe.
Yes, God, we believe in you, Lord God. That's why we are here to worship you and give you praise. I will worship with all of my heart. I will praise you with all of my strength. I will seek you all of my days. I will follow all of your ways. I'll give you all my worship. I'll give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy of my praise. I will bow down, hail you as King. I will serve you, give you everything, and I will lift my eyes to your throne. I will trust you, I will trust you, Lord. I'll give you all my worship. I'll give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy of my praise. I'll give you all my worship. I'll give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy of my praise. I'll give you all my worship. I'll give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy of my praise. Yes, God, you are worthy of our praise, Lord God. And we give you all the worship and praises because you deserve it. You are worthy of it, Lord God. Because you are our God, the King of Kings, the Lord of Lords. And nothing, no one can be compared to you. Because you possess the name above all names. And nothing can stand against you. With your power and might, your greatness, and with your love. You are the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down.
great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. 'Cause you have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Napaisip ako sa tanong na to. Nasaan nga ba ako? Ito ang aking sagot. Pero hindi ito nangyari. Pero kahit ganon, may tinuturo pala ang Diyos sa akin. Natutunan ko na bawat season pala ng buhay ay plano ng Diyos.
katulad ng sinasabi ng Diyos sa Bible verse na ito, Ecclesiastes 3:1. Sa bawat season na yon, nais ng Diyos na lumago tayo. Kaya sabi ko sa aking sarili, grow in your season. Kasi sa mindset na to, alam ko ang Panginoon, tinuturuan niya ako sa bawat season na magtiwala sa Kanya kahit ako'y nanghihina or malakas or wala mang pagsubok, ay magtitiwala ako sa Kanya sa bawat season na yun. Para lumago tayo sa Panginoon, importante maglaan tayo ng oras sa Kanya. Kaya habang ECQ, marami tayong oras, take time to talk to Jesus. Kaya natutunan ko na maglaan ng oras sa Kanya sa pamamagitan ng pagdi-devotion araw-araw. At sa aking pagbulay-bulay, sabi sa Isaiah 40 verse 8, the grass withers, the flower fades, but the word of our God stands forever. Sa itong mahalagang pangako ng Panginoon, sabi niya kay Isaiah, at sa kanyang mga salita, we can trust God more. And by trusting God, our faith becomes stronger and stronger. That each new day, He is the source of our hope and our strength. At habang ECQ, naging habit ko po ang magsulat sa aking grateful journal. In the midst of our uncertainties and our worry, but God encouraged us to be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Sabi po sa 1 Thessalonians 5:18. Kaya I encourage you to write and be grateful to God each and every day, that we can overcome this through our Lord Jesus Christ and by trusting Him each and every day. Sabi niya po sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. To God be all the glory. Happy Sunday, Church! Good morning. This song will remind us that whatever situation we are right now, God is in control. Our God is an unchanging God. Our God will never leave us nor forsake us. God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man.
unstoppable, that's what you are. You're unchangeable, unshakable, unstoppable, that's what you are. Magandang umaga po mga kapatid. Once again, happy Sunday. And sa mga medyo nakakalimot na ng araw dahil sa haba ng ating stay at home, ngayon po ay first Sunday po ng buwan ng Mayo. It's May 3. So we are more than 1 month in our lockdown because of this virus. But praise the Lord, because we are well provided by the Lord, na kahit na minsan nakakaranas tayo ng kahirapan, but thanks God pa rin po because we are healthy and we are here now in our worship service. Before I start, I would like to give thanks to the Lord po sa mga taong nakasama po natin sa production na ito. Una-una, gusto kong banggitin dyan yung ating camera woman, si Sister Jerlyn. Ayaw humarap sa camera. And then of course, yung ating praise the Lord sa ating music team na pinangunahan po yan ng ating chairman, si Brother Gelly. Tayo po ay napagpala ng mga papuring awit sa ating Panginoon. And of course, sa ating patutuo na hinandog po ni Sister Janela Manibog. Okay, napaganda po ng kanyang patutuo sa ating lahat, na paano niya ginugol ang kanyang panahon sa pag-stay sa kanilang tahanan. And of course, ang ating special number, Sister Leonel Buera. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nag-ambag po sa production po na ito, sa recording po na ito. Maraming salamat sa Panginoon. At ngayon, tayo po ay dadako sa mensahe niya para sa ating lahat. Ngayong buwan ng Mayo ay napakahalagang buwan po para sa ating lahat. And we are expecting na hopefully, by May 15, matapos na po yung lockdown, but still, kinakailangan po rin pairalin yung mga panuntunan po dyan, yung gaya ng pag-wear po ng mask. Sabi nga, the new normal na po sa atin yan. No? Kung nakita po tayo ng mga taong naka-mask, social distancing, okay, mga plastic sa mga tindahan. So, yan po yung mga kinakailangan nating gawin upang makaiwas pa rin po tayo laban po sa virus na ito. And this morning, my message to all of you is entitled, Throw the First Stone. Yan po, makita po yan sa John chapter 8, verses 1 to 11, kung saan po ay isang kwento tungkol po sa isang babae na nahuling nangangalunya. Okay, ang outline po natin for this sermon, okay, meron po tayong 5 outline po, mahalagang mga salita. Okay, John chapter 8 verse 1 to 11. Okay, the teacher. Okay, number 2, the trial. Number 3, the trap. Number 4, the turn of events. And number 5, the transformation. This story, itong kwento po na ito ay napaka-controversial po. Okay, so bakit siya naging controversial? Mamaya po malalaman po natin yan. About this story, this is about sin and about forgiveness. It's about justice and about mercy. It's also about righteousness. And malaman natin dito kung sino pa talaga ang ating Panginoong Hesus, who the real Jesus is. And finally, bibigyan ko po kayo ng isang challenge to believe in our Lord Jesus Christ. Let me read to you our text for this morning, John chapter 8, 1 to 11. Open your Bibles. Okay, pakibuksan po ang inyong mga Biblia sa aklat po ni Juan, chapter 8, verse 1 to 11. Ganito po ang sinabi ng talata, verse 1.
Si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinabukasan, maaga pa ay nagbalik na siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat ng mga tao, umupo siya at nagsimulang magturo. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Iniharap nila ito sa karamihan. At sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa aktong pangangalo niya. Ayon sa kautusan ni Moses, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masabi ninyo?" Itinanong nila ito upang subukin siya at nang may maiparatang sila laban sa kanya. Ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Patuloy sila sa pagtatanong kaya tumayo si Jesus at nagsalita. "Ang sino man sa inyo na walang kasalanan ay siyang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Verse 9, nang marinig nila yon, sila ay isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, "Nasaan sila? Wala na bang humahatol sa iyo?" Verse 11, "Wala po, Ginoo." Sagot ng babae, sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hahatulan, umuwi ka na. At mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan." A very controversial story, but wonderful, deep in its meanings, and marami tayong lesson na matutunan po sa kwento na ito. Kaya tutuloy po tayo sa una, the teacher. The teacher. Nais ko pong simulan sa John chapter 7. Ang kwento po ng chapter 8, okay, ay magkarugtong po yung chapter 7. Sa chapter 7, ay makikita natin dito yung merong isang festival na kung saan ay umattend doon yung mga kapatid ni Jesus Christ, and Jesus Christ followed later, but secretly. So nakita na lang ating Panginoon sa templo. O bakit pala sikreto? Because the religious leaders wanted to kill Jesus Christ. Gusto nilang patayin ang ating Panginoon. Nakakalungkot po, ano? Because these religious leaders who knew the 10 Commandments, the law, na sinasabi doon sa commandment na yon sa ika-6 na utos na huwag kang papatay, pero itong mga religious leaders na ito, they wanted to kill the Lord Jesus Christ. Mamaya malalaman natin po kung bakit. Okay? And then, ang Feast of the Tabernacles, no? 7 araw po yan. And then, ika-7 araw, nagpakita ang Panginoon at nagturo po siya sa templo. At plinano siyang hulihin doon, pero hindi po siya nahuli sapagkat mismo yung mga huli sa kanya ay nakinig ng kanyang turo at sila ay humanga sa ating Panginoong Jesus. Now, in John chapter 7 verse 53, pagkatapos nito, yan, no, nag-usap-usap yung mga Pariseo, okay? After the end of the festival on the 7th day, okay? Sabi ng verse 53, chapter 7, pagkatapos nito, umuwi na ang lahat. Yan, no? Now, chapter 8, karugtong po noon, chapter 8, verse 1, no? So, everybody goes home, umuwi ng lahat sa kanilang mga tahanan. Subalit si Jesus, hindi binanggit dito kung kasama niya ang mga alagad, pero ang sabi po ng John chapter 8, verse 1, sabi po rito, si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng Olibo. So, when everybody went home after the festival, Jesus Christ went to the Mount of Olives. Ano bang ginawa ng Panginoon doon? Alam natin na ang Mount of Olives ay isa po yan sa pinupuntahan ng ating Panginoon para po siya po ay manalangin, to pray. And then, kinabukasan, verse 2, early in the morning, maaga pa ay
nagbalik na siya sa templo. So, kahapon, no, yesterday, si Jesus Christ ay nandoon, tinangka na siyang hulihin, pero hindi po nangyari yon. And then, everybody went home. Jesus Christ went to the Mount of Olives. And then, early in the morning, kinabukasan, maga pa'y nagbalik na siya sa templo. For what? Ano ang dahilan? Bakit siya bumalik muli sa templo? Lumapit sa kanya ang lahat ng mga tao, umupo siya, at nagsimulang magturo. Yan, no? So the teacher, Jesus Christ, our great teacher, they called him rabbi, they called him master. No? Maraming itinuro ang Panginoon. Dito po, maraming mga kapansin-pansin sa mga talatang ito, that in the ministry of Jesus Christ, primary ministry is to teach the Bible, to teach God's Word. During this time, Jesus Christ teaching the laws, no? ang batas ng Panginoon, ang batas na kung saan ito po yung because the Israelites, they are theocratic country. No? Ang kanilang ruling ay lagi nanggagaling po sa Bible. And Jesus Christ, very effective, no? Ang kanyang pagtuturo sa mga batas po na ito na galing sa Old Testament. And while he was teaching, okay, pangalawa na po tayo. Una, the teacher. Pangalawa, the trial. Ano po nangyari? In verse 3, habang kasalukuyan nagtuturo ang Panginoon, he was interrupted. Na-interrupt siya. Because dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo, the teachers of the law. Ito yung mga yung tagapagturo, no? They interpret, they teach and they interpret the law. Sa panahon natin, sila yung mga legal mga attorney, maybe mga judges, okay? And then the Pharisees. The Pharisees is the ruling religion, the majority. Sila yung mga nakaupo sa, they're the politicians nung panahon po na yon. They are religious leaders, but because they are theocratic country, no, sila yung mga namumuno sa mga panahon na yon. At meron silang dala, hindi pa salubong, kundi isang babae, a woman, babaeng nahuli sa pangangalo niya. Iniharap nila ito sa karamihan. In verse 4, no, sabi rito, at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalo niya. Caught in the act. Okay? Yesterday, no, kahapon, nandun ang Panginoon. And then today, the 8th day, no, ng festival. Kumbaga, tapos na yung festival, pero ngayon, nandun pa rin ang Panginoon on the 8th day. And now, no, they are presenting a woman caught in the act of adultery. Yan. So, between that time, siguro baka kagabi nahuli siya, and then inantay nila kumbaga yung supposedly, no, dapat kagabi pa lamang, kung kagabi siya nahuli, ay dapat they judge her right then. Pero inantay nila ang ating Panginoong Hesus. Publicly, iniharap siya. Remember, nasa ng ating Panginoon, siya ay nasa templo. Marami pong tao doon. Nakakahiya po ito para sa isang babaeng nagkasala. Nakakahiya ito, lubhang ito po ay nagkasala siya, and then they brought up this woman publicly. Okay? Kaya po, itong babaeng ito, siguro talagang the guilt and the shame, damang-dama niya po ito. Damang-dama niya ito. The accusers. Who are her accusers? The teachers of the law and the Pharisees. They knew the law. Alam nila ang lahat ng batas. Pinag-aaralan nila ito habang nung sila ay mga bata pa, nagsisimula sila. Siguro mga age 3, age 4, tinuturuan na sila hanggang sila ay lumaki, and then they become
teachers themselves, religious leaders, they knew the law. Alam nila lahat tungkol sa batas po na yan. Sa batas ng Israel, meron silang tinatawag na civil law, meron silang ceremonial law, meron silang moral law. Moral law, yung kagaya po ng Ten Commandments. Alam po nila yan. The accusers. And then the accused, a woman, unnamed, no? Walang pangalan, caught in the act, ang sabi nila, nahuli sa akto. Okay? Naaktuhan nila itong babaeng ito. Now, ito yung sinabi nila sa verse 5. Because they knew the law. Sabi nila, no? Ayon sa utusan ni Moses, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo? Okay? The word of God or the law says that this adulterous woman should die. Pinasa nila ngayon ang tanong sa ating Panginoong Hesus, what can you say about it? Anong masasabi mo? Anong komento mo? Okay? The verdict, no? Meron ng verdict, meron ng, according to the law, tama po yun, this woman, ang babaeng ito, kinakailangan niyang mamatay. According to their law. Sapagkat, sinasabi po diyan sa Deuteronomy chapter 22, verse 22. Sabi po rito, kapag ang isang lalaki na huling kasiping ang asawa ng iba, pareho silang dapat patayin. Sa ganyang para ninyo alisin ang ganitong uri ng kasamaan sa Israel. Kaya nga po may tanong dito. Kung nahuli ang babaeng ito sa aktong pangangalo niya, ang tanong, nasaan yung lalaki? Di ba? O, mga kapatid, ano? Hindi natin alam kung anong tunay na nangyari. But according to this story, yung babae lamang ang iniharap sa ating Panginoong Hesus. Nowhere can be found yung kasiping niya, yung lalaki na nahuli. Kasi according to the law, Deuteronomy chapter 22, yung lalaki at yung babae na nahuling nangangalo niya, okay, pareha sila dapat mamatay. But here, only the woman was being presented. Yung babae lamang po. Okay? Pangatlo, the trap. Ayan. Ito po isang malaking setup. Itong mga religious leaders, they don't care about the woman. They don't care about the woman, okay, yung na siya ay lumabag sa kautusan. She disobeyed. Lumabag siya. Hindi yun ang issue. Ang issue pala rito, ang ating Panginoong Hesus. Tingnan nyo, no? Ang sabi ng talata. Verse 6, John chapter 8, verse 6. Tinanong nila ito, okay, di ba? Sabi ko kanina, probably, baka kagabi pa lang nahuli yung babae, pwede na siyang husgahan doon, pero inantay pa nila ang ating Panginoong Hesus. They waited for the Lord Jesus Christ and then presented to Him this adulterous woman. Publicly. Oh. Itinanong nila ito, verse 6, no? Chapter 8, John, itinanong nila ito upang subukin siya. Oh, yun pala ang dahilan, ano? Mga kapatid, nakakalungkot talaga kasi these religious leaders who supposedly they are they study the law, they interpret the law. Dapat sila yung higit na nakakalam dito. Pero tingnan nyo po, no? With their hidden motive. This is a grand setup para sa ating Panginoon. O, tingnan nyo. Tinanong nila ito upang subukin siya at nang may maiparatang sila laban sa Kanya. Kanino? Kay Jesus. Sa ating Panginoong Jesus. O, bakit? Ano ba ang nangyari dito, no? Itong pag-present sa babaeng ito sa harapan ng ating Panginoong Hesus, this is a very difficult situation. Siguro kahit sino sa atin. No? Kung tayo nasa kalagayan nating Panginoong Hesus, baka mahirapan tayo. Why?
Ano ba ang gusto mangyari dito ng mga accusers na ito? No? Dalawang bagay. Una, ang gusto nilang mangyari for Jesus Christ to condemn the woman. Kasi nasa batas talaga maliwanag na ang babaeng ito ay nagkasala at dapat siyang mamatay. At ang gusto ng mga religious leaders na ito is for Jesus Christ ay sabihin niya talaga, dapat siyang mamatay. Pero may problema kapag sinabi niya yon. Ang problema, una, ang mga Israelita, bawal silang humatol ng kamatayan. Ang paghatol ng kamatayan ay sa Roman government lamang. So, ibig sabihin, kapag sinang-ayunan ni Jesus Christ ang pagpatay na ito sa babaeng ito, babatuhin siya, pwedeng malagay sa alanganin ng ating Panginoong Yesus. Makakalaban niya ang Roman government. Pangalawang sitwasyon sa buhay ng ating Panginoong Yesus is kapag sinang-ayunan niya ang pagpatay sa babaeng ito, siya nga yung nagsabi ng tungkol sa kapatawaran. Siya yung nagsabi tungkol sa pagmamahal sa mga makasalanan. Okay? Kaya mahirap po ito. Pangalawa is to condone the sin of the woman. Una, to condemn. Pangalawa, na gusto mangyari nila is to condone. Ibig sabihin, kung palalampasin ng Panginoon ang kasalanan ng babaeng ito, kung patatawarin nila. So, ang nangyayari dito is si Jesus Christ ay hindi siya sumasang-ayon o nilalabag niya ang kautusan ni Moses. Kaya kung alinman sa dalawa ang pipiliin ng ating Panginoong Hesus, to condemn or to condone this adulterous woman, magkakaroon na sila na ngayon ng dahilan para hulihin ang ating Panginoong Hesus. It's a trap. It is a grand setup. Pero bakit nga ba gusto nilang i-trap ang ating Panginoong Hesus? Why did they wanted to trap Jesus Christ? Alamin po natin yan. Number one, because of the deeds of the Lord Jesus Christ. Yung mga ginagawa ng ating Panginoong Hesus, yung kanyang pagtuturo, it angered the religious leaders. Galit sila. Si Jesus Christ, nagpapagaling siya. He teach the people with authority. Sabi nga ng mga tao walang nakapagturo ng powerful with power, with authority like this man. Kaya itong mga religious leaders, nalalagay sila sa, kumbaga, parang napapahiya sila. Ano po? Kaya nagagalit itong mga religious leaders sa ating Panginoong Hesus. Number two, Jesus was a threat to their religious system. They have established themselves, these Pharisees, religious leaders. No? In fact, yung batas ng Panginoon, binagdagan nila. Kaya nga sinasabi ng Panginoong Hesus, bakit yung sinusunod ang batas ng tao? Instead of obeying the law of God, ang sinusunod nyo ay batas ng tao. Ang pagsamba nyo ay sa nguso at hindi sa puso. Madalas sinasabi na, there is conflict. Because these religious leaders, sila po ay mga mapagpaimbabaw. Sila ay mga plastic. At madalas sinasawata sila ng ating Panginoong Hesus. Kaya threat po ang ating Panginoong Hesus sa mga religious leaders po na ito. Jesus was also a threat to their way of life. Alam po ninyo, itong mga religious leaders, ibang-iba po ang style ng kanilang pamumuhay. The way they dress. Pero ang Panginoong Hesus po, napakasimple lamang. Itong mga religious leaders, they want high position. Gusto nila yung privileges. Gusto nila lagi silang yung mga tao na ginagalang sila, nirespeto. They want mga high positions, pero ang Panginoong Hesus po, kaibahan po sa kanila. Kaya po, dito nakikita nila yung kanilang sarili at nagagalit sila sa ating Panginoong Hesus. And number 4, ito yung pinakadahilan kung bakit nila gustong patayin. Because Jesus Christ claimed to be the Messiah. Ano po? Jesus claimed to be the Messiah. And these religious leaders won't believe. Ayaw nilang maniwala. Kaya, kailangan mamatay ang ating Panginoong Hesus. Ano po? Number 4. Pang-apat. Okay? Ano yung una? The teacher. Okay? Number 2, the trial. Number 3, the trap. And then number 4, the turn of events. Ano nangyari? Itong mga religious leaders presenting a sinful woman,
no? Publicly shaming her. Okay? Ano nangyari? Bakit nagkaroon ng turn of events? What happened? So, presenting this woman, they want for Jesus Christ to judge or to forgive this woman. Pero tingnan niyo ang ginawa ng Panginoong Hesus. In John chapter 8, again in verse 6, sabi rito, ngunit yumuko lamang si Jesus. Imagine the situation, ano? Nakatayo ang babae na nagkasala, ang mga Pariseo, mga religious leaders, okay? Andyan sila. Husgahan mo, Jesus. Anong dapat gawin sa babaeng ito? Ang sabi ng batas natin, siya'y dapat mamatay. Pero hindi sila pinansin ng ating Panginoon. Dead ma lang. Ano po, mga kapatid? Ang ginawa ng Panginoong Hesus, yumuko. Yumuko lamang si Jesus. Siya'y nakaupo eh. Tama? Siya'y nakaupo. So, yumuko lamang si Jesus at sumulat. This is amazing, no? Alam niyo po mga kapatid, maraming libro ang isinulat tungkol sa Panginoon, pero wala siyang isinulat na libro. Tama po ba? Walang libro na isinulat. This is the first time na mabasa natin sa Bible, may sinulat pala ang Panginoon. Kaya lang sa lupa. Ano po? Sumulat, no? Sa lupa sa pamamagitan ng kanyang daliri. Ngayon, kung tatanungin niyo ko anong sinulat niya, I don't know. Sorry po, no? Hindi po sinabi sa Bible ano yung sinulat niya. Tahimik po, no? Most probably it's in Aramaic, no? Kasi Aramaic po 'yun eh. No, yung kanilang lengguwahe noon is Aramaic. Most probably I don't know, no? Wala akong idea, eksaktong idea what did he wrote that time. No, yumuko ang Panginoon, there was this sinful woman presented to her, anong gagawin sa babaeng ito? Pero dinedma sila ng Panginoon, siya yumuko at sumulat sa pamamagitan ng kanyang daliri sa lupa. Ano po? Ngayon, itong mga religious leaders, talagang marubdob, no? Very silo sila. Kaya sa verse 7, patuloy sila nagtatanong. Patuloy sila sa pagtatanong. Panginoong Hesus, ano ba? Magdesisyon ka na, anong gagawin natin dito? Kaya tumayo si Jesus at nagsalita. From sitting position, no, siya po ay nakayuko, nagsusulat. Okay? Ang sabi ng Bible, siya ay tumayo. Tumayo si Jesus at nagsalita. Anong sinabi ng ating Panginoon? Itong kanyang sinabi sa mga tao, sa mga religious leaders na nandoon. Sino man sa inyo, siguro tinuro niya pa. Okay? Sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato. Ulitin ko po, no, ang sinabi ng Panginoong Hesus. Sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Yun lang kanyang sinabi. Sa tinura na ito ng ating Panginoong Hesus, sa ginawang ito ng ating Panginoong Hesus, hindi niya sinabing walang kasalanan ng babae. Hindi niya sinabing he doesn't agree with the law. Okay? Kasi bakit? Sinabi niya, kung sino walang kasalanan, batuhin siya. Tamang batuhin ng babae sapagkat may kasalanan siya. Pero ang sinabi ng Panginoong Hesus, kung sino ang walang kasalanan, mauna nang bumato. Yun ang kanyang sinabi. So, hindi po yun in conflict with the law. Okay? Pangalawa po doon, no? Hindi niya sinabi na yung babae kumbaga, yung babae dapat siyang mamatay. No? Hindi rin sinasabing dapat siyang mapatawad. Dapat siyang mamatay. Okay? Pero dahil sa sinabi ng Panginoong Hesus, biglang yung mga religious leaders, bigla silang nagkaroon ng, parang sila yung naging accused ngayon. Parang sila, nabaligtad ngayon. Turn of events. Sinong
walang kasalanan. Sapagkat kung may dadampot ng bato at babatoy ng babae na yon, okay? Parang sinabi niya na siya yung walang kasalanan na yon. Pero hindi. Lahat nagkasala. At dahil dito, sila po ay guilty as charged. Now, ano nangyari? Verse 9, nang marinig nila yon, sila'y isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda, iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Dahan-dahan, after Jesus Christ telling them, cast the first stone. If you do not sin, okay, kung wala kasalanan, batuhin mo siya. Pero ano nangyari? Dahan-dahan, sila po ay nagsipag-alisan. Sabi ng Bible, mula sa matanda hanggang sa pinakabata. Walang naiwan. Lahat po sila ay umalis. The accusers became the accused. The convictors to being the convictees. No? They are guilty. Guilty as charged. They are the religious leaders. They are the ones who knew the law. They studied it. Ever since, sila yung mga bata pa. Hindi nila nagawa na itrap ang ating Panginoong Hesus. Yung setup nila, sila ang na-set up. Panglima, the transformation. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae. Jesus Christ, again, nakaupo siya at muling tumayo, He confronted this sinful woman. He confronts her. Sabi niya, nasaan sila? Wala bang humatol sa iyo? Wala po, Ginoo, sagot ng babae. You know, this portion of this story, napaka ganda. This is very wonderful, no? Jesus Christ, He is the judge, no? Siya yung husga sa ating lahat. Kung meron mang dapat bumato sa babaeng ito, ang dapat na babato ay ang ating Panginoong Hesus. Bakit? Kasi siya yung walang kasalanan. Tama po? Pero tignan po ninyo, no? Ang Panginoong Hesus, napakaganda nito. Bakit? Kasi nung siya'y kinonfronta ng ating Panginoong Hesus, hindi na tinanong, anong nangyari? Anong kasalanan mo? Bakit mo ginawa yun? Wala nang ganun. Simple lang ang tanong ng Panginoong Hesus, wala bang bumato? Is there no one who judge you? Wala bang humatol sa iyo? Sabi ng babae, wala po. Sinabi ni Jesus. Ito po yung pinakamagandang sinabi. Ito po yung pinakamaganda. Sabi niya, hindi rin kita hahatulan. Ang Panginoong Jesus, siya po ang righteous judge po natin. Siya po nakababatid ng ating mga puso, ng ating damdamin, ng ating mga iniisip. Alam niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Lalo na itong babaeng ito. Alam ng ating Panginoong Jesus. Pero tignan niyo po, ang sabi ng Panginoong Hesus, hindi rin kita hahatulan. Neither do I condemn you, sabi ng Panginoon. Wow! The most wonderful statement of our Lord Jesus Christ. Na-imagine ko po itong babaeng ito, takot na takot ito eh. Ano po? Alam niyo po yung kalagayan niya inisip niya siguro talagang katapusan niya na eh. Mamamatay na siya. At takot na takot siya ngayon, hinaharap siya ng ating Panginoong Hesus. At alam niya na itong taong ito, siya ang may karapatan para siya ay husgahan. And yet, it's not condemnation, but she received mercy and grace. Jesus Christ love sinners. Mahal na mahal siya ng Panginoong Hesus.
pinatawad po siya. But Jesus Christ, binasi niya, He doesn't condemn this sinful woman. In fact, ang sinabi ng Panginoong Hesus, sabi niya, umuwi ka na, at mula ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Alam niyo po, papaliwanag ko lang konti, ang batas ang nagsasabi na ang lahat ng kasalanan dapat parusahan. Definitely, this sinful woman, rightfully, tama lang na siya ay tumanggap ng kaparusahan galing sa ating Panginoong Hesus. Pero bakit hindi siya pinarusahan ng ating Panginoong Hesus? In fact, pinatawad pa siya. Alam niyo po, nakabase po yan because Jesus Christ died. Ang Panginoong Hesus, mga ilang panahon lamang, Jesus Christ will die for her. Yung bigat ng kasalanan ng babaeng ito, binayaran ng ating Panginoong Hesus. Jesus Christ, when He died on the cross, nung dinala ng Panginoong Hesus ang kasalanan ng babaeng ito, doon siya tumanggap ng kapatawaran. Si Jesus Christ, kaya nga ang sinabi ng Panginoong Hesus, neither do I condemn you, but sin no more. Huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Alam niyo po, sa English, basahin ko lang po sa English, kasi sa Tagalog, ang sinabi, Ginoo. Pero tingnan niyo po, sa verse 11, sabi, no Lord. Balikan niyo po, no Lord, sabi niya. Dito, ang babaeng ito, inacknowledge niya, curious, the Lord of all. Ibig sabihin, itong babaeng ito, she put her trust, her faith on the Lord Jesus Christ. In her situation. Okay? Na yung sitwasyon niya na she almost died, mamamatay na siya. Nakita niya ang Panginoong Hesus, the judge of all mankind, ang hukom nating lahat. Sabi niya, no Lord. Ibig sabihin, ang babaeng ito, nagtiwala siya sa ating Panginoon. Tinawag niyang Lord ang ating Panginoong Hesus. Hindi niya tinawag na guro, rabbi, hindi niya tinawag na master, mga tinatawag sa ating Panginoon, propeta, hindi. Ang sinabi niya, Lord, Panginoon. Maliwanag po yan, mga kapatid. Kaya nga po ang sabi ng Panginoong Hesus, neither do I condemn you. Go, sin no more. Here, this sinful woman find herself face to face with the Lord Jesus Christ, the God and the Judge of the universe. Isa pa po dyan, napaganda. Because Jesus Christ is also the Lamb of God. Okay? Nakaharap niya ang kanyang sakripisyo. The only one worthy to judge her, pinatawad po siya. Why? Because this sinful woman, pinagkatiwalaan niya ang ating Panginoong Hesus. Instead of her being condemned, now she received mercy, grace, forgiveness. Ilang talata po na nagsabi tungkol sa ating Panginoong Hesus. In John chapter 3 verse 17, sabi po doon, God sent His Son into the world not to judge the world, but to save the world through Him. Kaya nga po ang tawag natin sa Panginoong Hesus, Savior. Siya ang ating tagapagligtas. In Luke chapter 19 verse 10, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. We are lost. Tayo mga tupang ligaw. And Jesus Christ came here to seek and to save those who are lost. In Romans 8:1,
Napakaganto mga kapatid, pakinggan nyo po. Romans 8:1, so now there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. Another verse, 2 Corinthians 5:17, if anyone who belongs to Christ has become a new creation, a new person, the old things is gone, a new life has begun. Those verses nagsabi sa atin, we can receive forgiveness, salvation, transformation, babaguhin ng Panginoon ang buhay mo. Kung lalapit ka sa Kanya, kung magtitiwala ka sa Kanya, kung tatanggapin mo siya bilang Panginoon mo at tagapagligtas. Sinimulan natin ang kwento sa isang babae na halos batuhin, throwing of stone. Now, in John chapter 8, the last verse, tingnan po ninyo, no? This is, kumbaga, sabi po dun sa verse 58 to 59, sabi po, sapagkat ang Panginoong Jesus patuloy siya nagturo, no? He's the light of the world, no? Siya, nagturo pa rin ang Panginoong Jesus after the encounter with the simple woman. Now, in verse 58, itong mga tao nandoon, sumagot si Jesus, verse 58, pakatandaan ninyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako na. Pinaliwanag ko nito noon, no? Na si Jesus Christ, no? Yung kanyang superiority, no? Na yung kanyang existence before Abraham was, I am. Okay? Now, in verse 59, tignan niyo po ang sinabi rito. Yung mga tao nandoon, kasama mga religious leaders, sabi rito, nagsidampot sila ng bato upang siya ay batuhin. Ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Ibig sabihin, nung panahon na yon, nagturo ang Panginoong Jesus, nagpapakilala sa mga tao, but these people rejected Him. Believe me, until today, there are many those who still reject our Lord Jesus Christ. Ayaw nilang maniwala sa Kanyang sinasabi tungkol sa Kanyang sarili. But this is good news. My challenge to you is to believe in our Lord Jesus Christ. Bibigyan ka niya ng kaligtasan, babaguhin niya ang buhay mo, patatawarin ka sa iyo mga kasalanan. Yan ang ino-offer ng ating Panginoong Yesus. Kaya po kapatid, nawa, huwag mong sayangin ang pagkakataon na ito. Kung naririnig mo ang aking tinig sa iyong FB Live ngayon, I challenge you. Hinihimo kita kapatid, tanggapin mo ang Panginoong Yesus sapagkat siya ang ating tagapagligtas. Siya lamang ang ating tagapagligtas. If you are decided right now to receive our Lord Jesus Christ, tutulungan kita. We will pray. Ang panalangin ito ay panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoon. Nais kong gawin mo ito ng buong pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon. Sumunod ka sa panalangin ito, kaibigan. Panginoong Jesus, Ikaw ang aking tagapagligtas. Ikaw lamang ang magpapatawad sa aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, Ikaw lamang ang makapaglilinis sa akin at makapagbabago ng aking buhay. Naniniwala ako na Ikaw, Panginoon, ay namatay para sa akin. At yun ay sapat na upang ako ay magawaran ng buhay na walang hanggan. Kaya naman, Panginoon, nais kitang tanggapin ngayon. Binubuksan ko ang aking puso para sa iyo. At inanyayahan kita na pumasok sa akin. Sapagkat tinatanggap kita ngayon bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Hinihiling ko sa iyo, Panginoon, na ako yung linisin sa lahat ng aking kasalanan. Ako'y nagsisisi na ngayon. Patawarin mo po ako, aking Panginoon. At hinihiling ko sa iyo, simula ngayon, Ikaw na ang susundin ko. Baguhin mo ako, Panginoon. Maraming salamat po sapagkat Ikaw ang Diyos na nag-alay ng Kanyang buhay para ako
ay mabuhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa kaligtasan, sa kapatawaran ng aking kasalanan, at sa bagong buhay na dulot mo sa akin. Sa pangalan mo, Jesus, ito aking samod dalangin. Amen. Mga kapatid, ang mensahe na ito ng ating Panginoong Jesus ay mensahe ng pag-asa, message of hope, message of salvation, forgiveness, and transformation. Ibig sabihin po niyan, kung kinilala mo na ang Panginoong Jesus, babaguhin niya ang buhay mo. Bilang isang Kristiyano, ang unang dapat makita sa atin ay kung paano binago ng Diyos ang ating mga buhay. Ibig sabihin, dapat sa isang Kristiyano ay namumuhay ng may katuwiran, sumusunod sa mga utos ng ating Panginoong Hesus. Kaya po mga kapatid, nawa tayo po ipagtibayin ng mga salita ng Panginoon. Kung tayo po ay may mga panghihina, nawa po makatagpo tayo ng kalakasan sa Kanya. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Hesus. Ako po ay mananalangin. Lord Jesus Christ, maraming salamat po sa opportunity to preach your word. Thank you so much, Lord God, for this technology, Lord, na hanggang ngayon, Panginoon, ay nasasabi namin o napaparating sa mga tao ang inyong mensahe, Lord God. In spite na kami po ay merong lockdown, hindi po kami nakapagkita-kita personally, and yet, oh God, they can still hear your message of hope, of salvation, and transformation, Lord. Kaya, Panginoon, patuloy mo pong pagpalain ang mga tagapakinig na ito. Patuloy kang mangusap sa aming mga puso at buhay, at nawa, patuloy na lumago sa aming pananampalataya at pagkilala sa inyo. Maraming salamat pong muli. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy Sunday, mga kapatid, and God bless us all. Maraming salamat po. Let us sing another song for God. Let's praise Him and let's humble ourselves to Him. We bow our hearts, we bend our knees. Oh Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. We bow our hearts, we bend our knees. Oh Spirit, come
Thank you so much, music team, for that very inspiring and encouraging song, closing song na yan. At patuloy po nating purihin ang ating Panginoon. Mga kapatid, tayo po ay mag-closing prayer. Ama namin, maraming salamat po. Salamat po sa ipinagkatiwala mo sa amin na gawain po na ito. Thank you, Lord, for blessing us this whole morning. Lord, isang araw ng pagsamba at paglilingkod sa inyo. Lord God, and as you dismiss us as a church, as members of FABCC, and for those who are listening and joining us, Lord, salamat po sa kanilang mga buhay. And I pray, Lord, na pagpalain mo, Panginoon, ang mga buhay po na ito. Continue to help us, Lord God. And I pray, Lord, na for your provision every day, Lord. And ganun din, patuloy po namin pinagpipray ang aming mahal na bansa, Lord, na laban po sa virus na ito. Continue to help our government, local government, Lord, ang aming presidente, at ang aming mga mayors, barangay captains, Lord. Maraming salamat po, Lord God. Lord, nawa po ang gawain po nito ay magpatuloy, ang salita mo ay patuloy na marinig, Lord, at patuloy naming dakilain, purihin at sambahin ang iyong pangalan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus na aming samad dalangin. Amen and amen. God bless us all, mga kapatid.